sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 6:40. Broadcasting Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabana at mga tugang, eksakto ng alas 7:37 na po ng yumaga. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga, mga tugang, aldaw po kita ko dyan, mga Dabarkads din Miyerkules. Pitsa 24 na po kita kad bulan na Hulyo taong 2024, mga kabana at mga kabig. Sa pangalan po kad bilog na pwersa kang Bicol Broadcasting System, BBS 91.9, ako po mga tugang si Benji Rivera. Mga tugang, mag-iribalang kita hanggang alas 9 kay bananta ang mga Banat Patrol, digdi po sa laukan programa, syempre ang Banat Brigade. Sa pagi po kan Text Connect, bukas po ang satuyang mga hotline, mga tugang, para po sa indong mga comment, mga reaksyon, mga shoutout. Bukas po ang hotline number ta, pakilista na po. Text lang po nindo sa 0919-956-4392. Saka po mga kabanat, 0906-280-4202 mga kabanat. Ano po? And sa newsroom kay balanta ang mahigos na si partner Junil Dawigman Cuba. Sa technical, ang mga isdapi. Boss Ariel Camarotti, saka si Boss Stephen Fabis. Abay-abay, shout out Idol Benji, Marlon, Banyel, Flora. Bossing, good morning. Abay-abay ha. O sige, ano ang sakuyang amigo, ang sakuyang kabanat. Sige, shout out Idol Benji, Marlon, Banyel, Flora, mga tugang. Pero kadakol po kitang mga issue, mga bareta na dapat tukaron digdi sa lawkan programang Radyo Banat, mga tugang. Kaya atyan ang mga Banat Patrol, standby na kung may mga reports na po kamo. Standby na labo-labo na yung mga issue ta. Kadakol-dakol po kitang mga i-discuss kunyan po digdi sa laungkan programang Radyo Banat. Broadcasting live, halidigdi sa Bicol Broadcasting System. Ini ang programa Radyo Banat. Kay Banat, si Benji Rivera. Radyo Banat. Steady lang kamo dyan mga kabalat ha. Kami ang bahala sa mga bareta. Kami ang mga bahala sa mga issue habang anuman po sa inyong ginigibo mga tugang. Chill lang, chillax. At ngunyan, tigi-enjoy ko pa tigi-enjoy ko pa mga tugang ang hiwas kan tinampo pagatod sa Kuyang Bagets na nagkaklase dyan sa parokyal. Sabi ko, mahiwas pantilan po, Fransya, Libuton, dyan po kita nag-agi. Tigi-enjoy ko pa ang hiwas kantilan po. Ano po? Pero sa Monday, ralaugan na po. Public School, Naga Central School, Kamhay, ano pa, Naga College, Foundation, ano pa, ikadakol digdi sa may Peña Francia, ay pambihira. Kaya,
sigurado, ngunyan pa lang po mga kabanat, ngunyan pa lang, i-mindset na rin do. Mindset na rin. Ayan po, mindset lang po yan na dapat, ano na rin do, expected na po ang magabat na traffic sa Monday. Ano po? Pero ngunyan, medyo okay. Ano po? Okay pa. Mabilis pa kung nakaabot din sa opisina. Pero, ang oras mga tugang, 7:41. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Kadakol po kitang mga bareta ngunyan na aldaw mga tugang sa mga taga San Fernando. Good morning. Kasuugma po. Nakakuha na po ako ng kopya. Kaning, anong apo ni partner? Ini pong writ of execution. Ano po? Ini pong writ of execution na permado po clerk of court, inorderan po si Salvador Cortez, si punong barangay Cortez, na iyo po ang bagong kapitan dyan sa barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Matapos po ang mabusising recount, mga tugang, na araman po kal Comelec na inipong si Salvador Cortez, mga Damarcans, mga kabalat, siya po ang nanggana. Siya po ang nanggana kan nakaagi pong barangay election kan October 30, 2023, mga tugang. Saro na naman pong kapital sa San Fernando ang nanggana sa recount and nagpaluwas na po din writ of execution ang court na ginana ni Kapitan Salvador Cortez ang nangyaring barangay election kan nakaagi pong October 30, 2023, mga tugang. O yan po, ang kopya, mga tugang, nadadala po nito sa muyang Facebook page sa BBS. Si mga nagdadagog po niya sa radyo, may hiling po nito niyan sa muyang Facebook page sa programang Radyo Banat. Kunyan po, ang kopya po kang writ of execution na tigmamandahan po si Kapitan Cortez. Na siya po ang nanggana sa paagi po kad recount. Ini pong recount na ni makatugang. Kaya nga sinabing recount, mas mabusisi, mas binabantayan kan mga otoridad, Comelec, particular na ang pagpaparecount. Yan po ang sopas kayan. Na siyempre, pag nagprotesta ka, nagpa-recount ka po, siyempre, mas bubusisi ang pagbilang na para mapatunayan ta na igwa po nagkaigwang error o sala sa bilang kadakagi pong barangay election. 15 votes, 1-5, ano po, 15 votes ang nilamang po ni Kapitan Cortez sa saya pong kalaban na si Masapol. Kaya ngunyan po mga tugang sugo kan court na sa pagi po kaning execution na ini na ang langgana and ang matukaw bilang punong barangay kan San Fernando, Camarines Sur, barangay Pamukid, mayong iba po kundi ini pong si Kapitan Salvador Cortez. Ano po? Sa pagi po kanipong Regional Trial Court Naga City, binamandahan po ang ex-official provincial sheriff of Camarines Sur na ipatupad, ipasunod po ang pagtukaw ni Kapitan Salvador Cortez. Ano po? O yan po, greetings. Whereas this court on June 21, 2024 rendered a decision dated June 20, 2024 in the above entitled case, the dispositive portion
of which reads as follow. Wherefore, premises considered judgment is hereby rendered declaring and proclaiming Salvador L. Cortez as elected punong barangay o barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Yan. October 30, 2023, barangay and SK election having obtained a plurality of 15 votes over William Masapol. Yan. Yun na po ha. Mga kabalat. O yan po. Zoom kan sa kuyang partner sa tech. Si Boss si Boss Ay saka si Boss Stephen. Ano po? Hilig na po ni Doli. Kaya ini pong si William F. Masapol as the winning candidate is hereby declared null and void. Yan. Null and void. Gustong sabihin, dahil na po binibistong kapitan kan barangay Pamukid, ini pong si Kapitan William Masapol. Okay. Malinaw na po mga tugang, ha? Malinaw na po mga kabanat. Araw basa na, dahil na po ini mangyari araw duman sa, dyan po sa barangay Tagpukol. At takan mag-assume po baga si bagong kapitan dyan sa barangay Tagpukol, mga kabanat, San Fernando man po ini, nagkaigwa pong tensyon, ini pong si punong barangay Santa Rosa, kan siya po mag-assume bilang kapitan sa barangay Tagpukol, nagkaigwang problema na nagpinugulan po, nagtarampa si Mayor Fermin, na dahil na po sinusunod ang order kang court, nakatarampa po nga siya, na inigay ang judge, inida pong mga judge, garo igwa na pong nare-receiving 50,000 pesos, hali po sa Kapitolyo. Grabe yan. Ano po? Nakataram po kaya ang Mayor kan San Fernando, siguro sa iyang kagutan o disganado sa order po kang court. Kailang bayo po kita magigilibo mga tugang. Order po yan kang korte. Kaya po nga ni mga kabanat nag-recount ang sarong na daog, nagkaroon dahil po siya kumbinsido sa resulta kang eleksyon. Dawa si Sayman pong nadaog kang eleksyon, pwede man po ka mag-recount. Kaya lang po mga kabanat, hiliro nindo, kan pag-recount po kaning ni Kapitan Santa Rosa, sa balyo kan sa iya pong effort, ahabo pa po siyang patukawon kan kampo ni Mayor Fermin. Tamayo pa na pong order ang DILG. Hanggat nagluwas din po pagkahapon din order ang DILG na dapat po evacuate na kanadaog na kapitan duman sa Tagpukol ang barangay hall. Yan, malinaw. Nakasuhan palugod si Mayor Fermin. O ngunyan, may kaso lugod si Mayor Fermin, si kapitan sa barangay Tagpukol, and si Michelle Mabulo. Nagkakarasuhan palugod. Hiligod din yan. Dahil sa pabugso-bugso ng damdamin, ano nga po digdi partner? Ito bagang garo na kirin awi ka, nakataram ka na hindi kaya mga judge, hindi kaya mga judge. Mga judge partner nakakareceive kayang 50,000 sa Kapitolyo. Nandiyan pa yung kopya, yung binigay ko sa inyo, yung nagsalita si Mayor Fermin, na yung daw mga judge na nakaka-receive daw ng 50,000 pesos sa Kapitolyo. Partner, paki-play mo nga. Parikoy. Yung iyo po di si nangyari duman sa barangay Tagpukol. Na sana po mga tugang, dahil na po ito mangyari ulit. Irespeto to po ang court. Irespeto to. Oya po, mga tugang. Oya si sinabi ni Mayor Fermin, sa mga nagdadangog po, pero si may mga nagdadala sa Facebook, si mga nagdadangog, pwede man po nindong hiligon sa muyang Facebook page. Oya po, si sinabi ni Mayor Fermin, dumang po sa barangay Tagpukol. Si kalaban niya, si Rodel Santa Rosa,
nadaog ning 4 na boto. Kung si Ronel man lang, tama sabi ni Vice, sa itaas yan, may sugo. Kung si Ronel man lang, okay naman, ako niya naman daog siya. Kaya lang iwan nagpapakusog ng buon, kung ano ang acceptance fee sa nung abogado para magtanggap ng kaso. Pinag-aba ba ang 50,000? Halangkaw ang 300,000. Bilang abogado ng kiniskwelahan, gusto man niyang kumita. Igwa sa Kapitolyo ng garo 12 abogadong nakapirol sa Kapitolyo. Pag sinugo yan, file ka mo protesta, mapile yan. Ang gabos na mga judge, may allowance sa Kapitolyo ng 50,000 bulan-bulan. Pag sinabihan si judge, katong nakatuko naman sa Kapitolyo, judge, wani-wani daw yan protestang yan. Winaniwanin si protesta na diwas, daog na daang tulong puto si Kapitan Cuerdo. Tama daw yan. Yan po ang sinabi ni Mayor Fermin duman po sa Barangay Tagpukol, mga tugang. Ini po aksidente ba ining hiling kan pigre-repaso ko ining pagduman niya po sa Barangay Tagpukol. Ano po? Kaya sabi ko, ang gabos na ang judge may 50,000 halik sa Kapitolyo. Si Cam Benji Rivera, Radyo Bana. Kaya di ko aram kung mauugba ka niya mga judge, maanggot sa sinabi pong ini ni Mayor Fermin. Ano po? Ay, nako. O kaya, at yan, mga tugang, bebelta ko yan, mainit na issue na yan, dyan po sa Baluacan, San Fernando, mga kabanat. Ano? At ngunyan po, mga tugang, siyempre, si Sayman ang gustong may kaso. Si Mayor Fermin, nakasuhan. Ining si Kapitan Cuerdo, si Michelle Babulo, indirect contempt ang ikinaso po sa INDA. Ay, nako. Indirect contempt. Ang nag-file po, iyo po si nanggalang kapitan kan Barangay Tagpukol. Dahil dyan. Kaya sa bugso ng damdamin, pati si mga judge po, lugod mga kabanat, dinamay pa dinamay pa po kan Mayor kan San Fernando. Hunaon mo yan. Ika-judge, aakusaran ka na nagwawali-wali. Ano gusto sabihin niya kang wali-wali? Ang Arab ko, bikos-bikos. Pero ano gusto sabihin ni wali-wali? Sinundan niya pa naman Pakawali-wali ngayon si Kaso, pagkaaga, gala na si Kapitan Santa Rosa. Garo gustong sabihin ni Mayor Fermin, garo tigluto-luto. Ano? Garo ang sinabi ni Mayor Fermin, wali-wali, niluto-luto, na pagkaaga ang kapitan ng Barangay Tagpukol, si Santa Rosa na. Ay, nako partner. Garo day maugma ka mga judge. Ano? Garo day ka maugma mga judge. Gabos pati ng mga judge. Gabos po na po, sir, mga judge. May 50,000 sa Kapitolyo. Ay, nako naman. Si Cam Benji Rivera, Radyo Bana. Ang sabi kaya niya, permi kong nadadangog kay daddy, kay Padiris kay panahon, kay daddy ko, sa ama ko, mas maray lang day ka maggirong pag-anggot ka. Pag-anggot ka, day ka na maggirong lang. Totoo ang sasabihon mo, iyo o dai. Pag medyo makakatabang ang sa imong sasabihon, and ano ka po dyan? Nonsense ang sasabihon mo. Anggot ka, mas marinang, day ka na lang maggirong. Iyon po dyan, permit sa kumping sasabi kayo. Permit ko yung nadadangog. Huna-hunaon po dito. May mga judge kita na nagkakarapot ng kadakul-dakul na mga kaso, maselan na kaso, tapos aakusaran mo na may nakukuha sila sa Kapitolyong 50,000 monthly, na pag sinabi nga kang Kapitolyo, judge, wali daw kaya kaso,
Wali-wali. Ay, nako. Oh. Ayan po, mga tugang, lesson learned. Ha? Pag anggot ka mo, pag medyo na, chill. Ano po, makanood ka po, magpakumbaba. Makanood ka po, magrespeto sa kapwa. Arab nga ka rin, judge na nga rin, nire-respeto ni Mayor, ano pa po ang mga ordinaryong tao. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras, 7:56. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. At saan, babalikan ko pa po yan. Babalikan ko pa po yan na issue na yan. Ano pala po yan, palabit pa lang yan, digdi sa mainit na programa sa Radyo Banat. Ano po, babalikan tayo yan, yung ano na yan, yung mga issue na yan. Ano po, digdi kita sa Naga City, digdi po sa Naga City, mga tugang, ribong na, ribong na po ang balanak. Permitang nadadaog yan sa mga kababayan na ribong na ngaya idol ang balanak. Digdi sa Naga City, ribong naman ang balanak digdi sa Naga. Para ma-please ni Mayor Nelson Ligacion. Pabalik-balik na po dyan sa harong ni Mayor, ni Attorney. Tamala, ang istorya sa ko, may daralang dang sa diring 3-in-1 coffee. Para timpla ng kape ni Attorney Lini, suya naman, yaw na naman ganyan. Siyempre, papakapihon ni Madam. Kasi Madam gaya, nag-yuyoga. Araw mo naman si Mablini, hindi man yan tulos na ababa sa kwarto niya, na atubang sa bisita. Ay, garo ngayon nakakatulong tasang kapigayan. Garo suya naman si katabang dyan ni Mamlini. Aral daw na lang na yaon si Mayor, pag yaon si Lini sa Naga. Kaya garo si Mayor, may dara ng 3-in-1 coffee para makumbinsi si Atty. Lini kung bako ng one more chance sa Naga, itos up man na siyang congressman. Yan ang binabalik-balikan po ni Mayor Nelson Ligacion sa harong ni Atty. Lini. Para ma-please, mga tugang, ni Mayor Nelson Ligacion, si Atty. Lini, hindi po, pigaagi ko lang sa sugot-sugot pa. Sugot-sugot pa lang po ini. Dahil ko pa po ni pinapalagatob na maray. Pag pinalagatob ko po ni si Mayor Nelson Ligacion, ay, di ko aram kung baka lalong makarasong taliga kani. Liliga-liga ko pa. Ang sabi po sa kuyang source, hiligon mo kaya, balik-balik na kaya si Mayor dyan sa harong ni Lini, pagyaon niya si attorney. Sige, patingin pang tik sa mga, kung si Saygay ang mga pwede niyang i-tiks, yaon niya si ma'am, yaon niya si VP. Siyempre, igwaban sa resource na yaon po kaya buso. O yan, ibang style ni Mayor. Ang syudad po, mga tugang, biglang nagbago ang sa indang plano na ang GMR Coliseum na haloy-haloy na pong pinabayaan na katiwangwang na nagtuturo ng alihan tubig uran. Ay kang bigla nang ipapaayos ni Mayor Ligacion ang GMR Coliseum. Aram naman po mga GMR Coliseum, GSM Robredo Coliseum. Pero kang panahon na si Atty. Lini ay po nagtaram na malaban Mayor sa Naga. Naggaroday kay po ni Mayor Ligacion si Atty. Lini, ay pinapabaya na mapasit, maati, nagtutururo ang tubig sa GSM Robredo Coliseum. Ngunyan na, kaipuhan mo si Atty. Lini sa imong paglakaw-lakaw sa 3rd District para endorse ka. Bigla mong naisipan na ipapakaray ang GMR Coliseum. Ay pambira ka, Yurmi. Ang
sabi mo kay to, dahil talaga ipaayos, tayo papag-ibo man kay kitang Naga City Coliseum. Maray kaya bagong Naga City Coliseum, ay, siya, dilits. Garo kaya, mas magayon, mas mahamot, bako kayang araw kan JMR Coliseum. Araw kayang kito mga tuno, kan tataramo ni Yurmi. Taday talaga yan ipaayos na, kredito naman lang ngayon ni Pugi. Yun na yan. Noon yan nakaipuan mo si Atty. Lini sa imong endorsement na iturotos up. Ay, pambira ka talaga, Yurmi. Biglang nagsugo sa City Hall, sa mga engineer. Ayusin daw kaya dito JMR Coliseum. Diyan tagayang gigibo ng Miss Bicolandia. At ang plano ko na mga tugang, ang Miss Bicolandia gigibon sa sarong hotel. Gigibon na sa sarong hotel. Dahil ko man aram kung ano man ang urulay ninda dyan sa hotel na yan, kung mabayad sa City Hall o kung ang dahil aram. Pero mayo po sa Orolay ang Miss Bicolandia nagigibon sa JMR Coliseum ralabot na ngali, pinabayaan kan syudad. Dahil pig-maintain. Ay ko pangali na naggirit-girit na si Mayor Ligasyon. Kan sinabi, po kay Mayor, dahil talaga yan, ayuson. Dahil talaga yan, ayuson yan, dahil talaga ikirag ang mga nakakubid. Hindi magandang nakukubid, na i-round din sa Naga, dyan talaga ikaraang, iburong tak, suruksuan. Yung mga plano kito sa JMR Coliseum. Mayor, babaha na po ba sa Coliseum? Bayahin na kaya yan. Ako kaya makagman kung Naga City Coliseum. May pundo kaya kita. Nakulaon ba kaya utang ta? Mautang kaya kita. Kung ito po kaya mga mayor na inutang mong almost $500 million, pagtawanan mo lamang ko din importansya ang GSM Robredo Coliseum. Naday ka na lang para kung ano-ano kaya kay ikal. Ay, magayuno na ko ang JMR Coliseum. Aircon, carpeted, high-tech ang mga CR. Dahil pagmamalaki po kan syudad. May paparapon tang most competitive. Ang Coliseum mo, ralabot. Sa'y ka malakahiling kaya. Mas competitive na ang syudad ka Naga. Namayo man nga kitang tourist destination sa Naga. Ultimo pong Coliseum nakapangarap po kay GSM Robredo. Ay, dahil lamang po inasikaso kan syudad. Ngunyan na makandidato kang congressman, ang hinagos mo, yaw na sa Adam's apple mo. Papaayos mo biglang GMR Coliseum, ano ka? Ay, dapat kayo ito pa na. Oy, hindi kaya. Dahil talaga halaton anayon. Dahil talaga halaton na magtururo ang tubig. Pakarayon pa, pangaran ba ganin ni Secretary Jess? Araw po kaya ang dapat na tirada. Hapotong ko po kamo mga tugang. Ano man ang tourist destination na digdi sa Naga City? Digdi po sa Naga. Igwa kitang CWC. Igwa kitang Gota Beach. Igwa po kitang mayon sa Albay. Igwa kitang mga sa Bicol. Pero sa Naga City, ano man ang tourist destination na digdi para sabihin na mas competitive kita sa ibang probinsya, sa ibang syudad? Ang Naga City Coliseum na babara basketballan lamang ko kaning mga liga. Mayo na mapapalas ang player. Ang CR barado. May nagsasyabu sa CR Campidia. Sa'y ka nakahilig kaya? CR Campidia may magsyabu. Napabayaan ang JMR Coliseum. Tamala, sabi mga kayo ni Riyong Ganda. Ang plano kaya ni Mayor, gibuhon ngayang kagalang ka mga pasyente kang COVID. Yung mga sabi ng nagkikirikibot ba na ni? Ngunyan, na ba, congressman na si Ligasyon.
Kaipuhan niyang endorsement kilini, ay tabalik-balik na sarong po mga tugang ni Atty. Lini. Ta, may dara na nga sa direct 3-in-1 coffee, ta, garusupong naman magparagan sa katabang ni Atty. Lini kape. Oh, tundang sarong laba na 3-in-1 coffee. Oh. Ngunyan, sibot-sibot kang ipaayos ang si J.M.R. Coliseum, dyan talaga yung gibuhon ang Miss Bicolandia. Maurog malamang ngayon sa ko si Atty. Lini. Uy, kung kayo pakuta yan mga tugang ginibo ni Atty. Legasyon, di magyagyan ko ambot niya, ang magyagyan ko tambot ni Lady sa iya. Ano po? Oh, ang mga post ni Atty. Legasyon kan agumpo ni Mayor, may mga pinapatamaan na mayo ka man yung nadara sa naga. Hindi ko harap kung sisay pinapatamaan. Pag may nakabasa kayo ito, pwedeng patamaan si Lini. Mayo ka man yung nadara sa naga, ano tumabalik ka sa naga? O yung mga post ni Atty. Legasyon kan sa iyang agum, sisay po pinapatamaan ninda kayan. Si Joe Sabalda, si Kabalang, pigpaparatira si Lini Robredo. Oh. Na kung igwa pong mga tugang, kung igwa pong duwang katao, kung igwa pong mga tao sa Naga City, na grabe ang gulo-gulo kay Atty. Lini, na pwedeng murodahon po payo hanggang bitis, mayong iba, si Kabalang, dahil lang nakakabrilot, garo, sisintensyan siya ka mga taga-syudad. Oh. Ay pero kung may mga tao na anggut kilini, iyon na ng grupo ni Legasyon, naputol ang sa indang mga sarasyadilins. Oh. Kaya kunyan, ang mga tao ni Legasyon, binabakbakan si Lini, pero si Legasyon nakikiulay. Na ma'am, ako po kaya, congressman, baka pwede man po akong ma-endorse. Ay, di man matuga kayo si Lini. Di man bako man patal. Bako man si Atty. Lini mga tugang uto-uto. Tuna mo ngayon, di ko aram ang mga ginigibo mo. Oh. Ako baga nga Nilson, malaog sa Naga City dahil sa rason na anggut ako sa imo. Iyo po baga. Babalik po si Atty. Lini sa Naga. Bako ba po dahil sa gusto niya, kundi dahil po siya ugma, dahil siya ugma sa Ginibo po. Dahil po siya ugma sa Ginibo po sa pagtukaw ni Mayor Nelson Legasyon bilang alkalde Naga. Kaya po babalik si Atty. Lini. Yan ang supas po kaya. Ganyan, para ma-please mo si Atty. Lini, ipapaayos mo ang GMR Coliseum o ang GSM Robredo Coliseum. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ang oras, mga tugang, 9 minutes, makalipas na ang alas 8 ng pagkaga. Igwa kitang report, hali po kay partner Ed Saliba. BBS Banat Patrol! Ed, good morning! Okay, Sir Benji, salamat. Maray na pagkaga sa gabos na parantabay. Makakaulit at tabi, Sir Benji, kunya na pagkaga si OIC Major Ryan Pagasala, Chief of Police kan Banwa ning Ragay Camarinesor, ning mapapadibit tabi, Sir Benji, sa na-recover nindang balik tulong badil duman sa Banwa ning Ragay. Apo dan tasik po yan, si Major. Sir, maray na pagkaga. Siwal ba na, sir? Live po tayo munyan, sir, sa sa radyo. Nakangkor po si Sir Benji Rivera sa programang Banat. Yung na-recover natin, sir, na mga baril at yung suspects, sisay po to, sir. Wait na po, sir. Ayun po, kahapon po, nagsikinig po tayo ng search po, pagin po sa restaurant. Mag-initiation of RA-165 yan, yung relationship po ng RA-165, balik po yung kaparin, Mulan po nagsusi po, nataas, ay bayo mo na nagawa, at initiation po natin yung just number, kung natin for the activity for violation of the 165 and 2024 for violation of the
Ed, medyo malabo ang ini-interview mo. Pakiayos lang kami, Parikoy, para maraman takon na mga details kayan. Ano yan? Ano tabi yan, Ed? Ano yan na recover na badil na yan? Sisa yan na dakupan badil. Ang nadakupan tabi si Rener Dukay, naman sa buyan sa Banuan ng Ragay. Rener Bukay. Oo. Ba't si taga-Kasuray ko ba yan? Rener Bukay. Rener Dukay. Dukay. Ang ulang ko yung si Bukay. Rener Dukay. Rener D-U-C-A-Y. C-A-Y. Okay, Dukay. Okay. Dukay. Rener Dukay. Ano siya, Ed? Ano tamay badil siya? Ako yan, siguro nag-ipos-ipos man ng badil, kundi pagkatitris tat, tulong gayong badil ang kayang kuyan, Pigsaray. Asin kuyan, pag search kan mga pulis sa sendang residensya, napa ng panayon ng balit tulong sa sining Shabu. Drugs. Sabi, Sir Benji. Okay. Okay. Sa Ragay. Sa Ragay. Okay, yun. Sisikaw lay ta. Ragay Camarinesor. Live yan, tabi, Ed. Doble. Grabe ang... Okay, malinaw na tabi, Sir Benji. Okay. Sige daw, go. Ano yan? Ed, sige lang, go. Naputol. Dai, Ed. Yaon ako, tabi. Si Sir, naputol. COP. Ako nang tagira-rescue, okay. Sige daw. Pakiayos ang line tabi. Standby na po mga tugang. Any moment from now, makakaulay ma-interview ta po si Congressman El Rey Villapuerte. Sarabay na po kami kan KM, kan EBFM. Sabay ko, asin ka sa... Aday pa, atsala, ikaw man, aday pa ka-excited. Alat lang, dyan mo nakita ka, Ed. Shout out ka na lang, Ed. Kunyaw na si Kong El Rey. Yaw pa si Ed. Okay na ba, sir? Iba. Yung na-recover natin, sir, ng baril sa kayong Shabu. Tingnan mo, dahil po ng implementation po ng search warrant, ay yung papalitisyon at tulungan po namin ng mga dokumento, especially po ng baril, wala po siyang may pakisang baril. Kaya na lumalabas dito po ay illegal. So, sa ngayon po ay prepare na po namin yung dato para po po namin siya sa corresponding cases po sa ating respondent. At naman po, naman namin pag-search ay ito po ay may nakasawan po tayo. Nakasawa na po yung ating yung ating mga barangay. Bali, ilang bala po, sir, yung na-recover natin sa suspect? Bali, sir, ang inventory, yung one po ay lumalabas po na may 12 live ammunition of caliber 22 and 86 live ammunition. 86 po live ammunition. Hard life, Ed. Nasa balon si Hepe. Giboy na lang, Ed, giboy na lang tabi paagi para makuhatang malinaw, mas clear ang linya ni Hepe. Habok ko man ang paradagong ta. Basta pakihanapin na lang po magayon na linya tabi, Ed. Thank you, Ed. Sayang. Sige, thank you. At baka kay Hepe, sir, hanap tayo ng magandang linya po para malinaw po yung details dito hong inyo pong search warrant andyan sa isang suspect sa drugs na nakunan po ng baril. Mga commercial muna kita mga tugang. Sanday! Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme.
nagsona pa sana si Presidente. Napapawaw kami sa mga pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa sona ka nagtalikod na aldaw. Garo po baga kaya probinsya ng Kamsur ang samuyang napipitsor habang pigsasaro-saro itong mga akomplesimiento, kaplanuhan, kang Presidente. Everything is happening sabay-sabay as namamati na hiling from infra to livelihood, health, education to name a few. Ikatabi Congressman mismong yaong kaduman. Garo na imagine ko mas ginigrabuang ka sa imong nawi-witness na dadangog. Everything looks and sounds familiar tabi Congressman El Rey. Oo naman, nakataos ng balahibo. Lahat naman ng tinaram kansatuyang Pangulo namatian na hiling dyan sa Kamsur. Isipin mo ang asatuyang Pangulo nga ni nakabisita na tulong beses sa Kamsur. Bagong Pilipinas, 100,000 ang nag-beneficiary, nagtaon ng libo-libong mga klowa dyan sa mga agrarian reform beneficiaries. Tapos sinabayan pa ng distribution ng mga ayuda, farm equipment, farm inputs. Nung inot, nagtaon ng mga cash assistance, nagtaon ng bagas dyan sa Rinconada. So mismo sa Camarines Sur nga ni, tulong beses nakabisita, apwera pa sa mga tinatabang ng national government under President Bongbong na nahiling namamatian sa Kamsur. Kasama na rin dyan yung mga, of course, sa ating probinsya, yung mga ginigibo ng in partnership with national and provincial government headed by Gob Luigi. Talagang standing ovation, napakaraming beses ang nangyari dyan. Maski nga ni yung mga kritiko, for example, Senator Rizzo Tiberos, nakita mo naman yan, nasa opposition yan, ang tinutulak niya, maban ang Pogo, nabigla lahat, hindi inaasahan na i-announce yan. Ang alam ko, pinag-aaralan pa ng mabuti. Pero siya, nagdesisyon, sinabi niya ang tama, ang mali, at sa hiling niya, mali po ang nangyayari dito sa Pogo. Maganda po yung ginawa niya yan. At magandang balita rin yan sa Kamsur dahil may mga politiko nagpaplanong na magtayo ng Pogo dito sa Kamsur, di ba? Na lumalabas sa social media, meron daw silang financer na alam naman natin suspetsya na involved sa Pogo. So, yan ang magandang balita hindi lang sa nasyon, sa probinsya. Paano na pala yung mga gusto magtayo diyan? Sigurado yung financer nila ay wala nang loob na itulak yung mga yan. Kaya siguro nag-iiribian na yan. Gustong magkandidato para kumuha ng kalokohan, gustong magkandidato para gustong kumita sana pang personal na interest. Ngayon, bistado na, wala na silang pwedeng ihambog dyan na financer nila na illegal. So, magandang balita. Yung sa West Philippine Sea, sinabi niya, ang atin yan, papaglaban natin yan. Maganda yung statement niya na mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Meaning, ako bilang Pilipino, dapat talaga tayo nagkakasararo. Lalong-lalo na pag naapektahan ng ating nasyon, no? Iba't ibang kolor, iba't ibang pananaw ng ating bansa. Pero dapat nakakasaro kita, di ba? Para ipaglaban ng inot. Yan sa West Philippine Sea. Magkasaro para labanan ng kahirapan. Magkasararo kita, labanan ng Pogo. So, yung niya po, excuse me, yung mensahe po niya, tumbok po. At ako naman, pang-siyam na sona ko na po ito na personal kong nahihiling ang mga statement ng Presidente. At dati rin naman, ng governor ako, nangadagog ko rin ang sona ni GMA, dating Pangulong GMA, dating Pangulong ERA, dating Pangulong Pinoy. Ako, masasabi ko objectively, isa to sa pinaka maganda at epektibo, the best sona na nangyari po dyan sa Kongreso. So, something positive to look forward to ang mga kababayan natin. Opo, sabi ko nga ni Congressman El Rey, magian. So far, para sa kuya, ini pinakamagian na sona ni sarong presidente tabi, Congressman. Oo, saka maganda ang delivery, maganda ang mensahe, maganda. Saka unang-una pa lang, ang una niyang sinabi, ang una niyang tinakal, yung presyo ng bigas. Seryosong issue po ito na tumataas ang presyo ng bigas dahil bawat Pilipino apektado dito sa lahat ng sulok ng bansa. Pero para sa isang presidente na harapin yan sa
unang ano niya, una niyang pinmention niya, una niyang tinaram niya Nung gitna ng salita niya, inulit-ulit niya, nung patapos na, inulit rin niya. At inaasahan natin na mapapababa na yung presyo ng bigas. Nangako siya na papababain yan. Hindi naman biglaan yan. Siyempre, pangalawang taon pa lang niya. Pero at least nasa isip puso niya yung problema na yan. Pag nasa isip puso yan, ibig sabihin, nag-a-action ng gobyerno. So, sinabi naman niya na buwababa na yan. No? Hindi bigla na 20 pesos naman. No? Kung ngayon 50 na, may mga ibang lugar dito sa Manila nagbebenta ng kadiwa 45. Nakausap ko rin si magandang balita, nakausap ko na rin si Secretary of Agriculture Kiko Chu Laurel sa SONA. In-approve na rin niya yung request na magtayo talaga ng permanenteng kadiwa center sa Camarines Sur, no? Na magbebenta ng mga murang bigas at murang commodity bilihin. So magandang balita po yan. Opo. Congressman, check ko na ang linya kan mga pag-iriba. Sa linya ni Frank Sotero, dyan sa Kakampi Partido. Frank, good morning tabi sa linya mo. Good morning, SM Rick, Congressman Dalroy Villaforte. Good morning, live po sa Partido area, sir. Good morning, Frank. Good morning sa mga tuganta dyan sa Partido po. Opo, saro sa na-mention kan sa tuyang presidente sa SONA, ito pong padagos na pag-ripaso o pag-review kan Electric Power Industry Reform Act. According to the President, sa mga rason kan haralang kawon na singil kan kuryente kan mga electric cooperative, tabi, Congressman. And we know for a fact na ika po, Congressman Elray, saro talaga sa nag-initiate kang review kan ipiralo, Congressman. So, does it mean na mas mapapadali na po ang pagripaso or maybe pag-amend? There's any amendment na kinakaipuan sa ipiralo, Congressman, sir? Nung ginawa yung ipiralo, ang objeto para mapababa ang kuryente, ilang dekada nakalipas, tumaas ng tumaas. So, kailangan amendahan talaga natin yan dahil isa sa mga problema, hindi lang yung presyo ng bilihin, bigas, no? Yung sobrang pagtaas ng kuryente. Kung titingnan mo yung mga kapitbahay natin, Indonesia, Thailand, umaasenso sila dahil bumababa yung kuryente, tayo naman pataas ng pataas. So meron talagang mali, no? From transmission to generation to distribution, may mga problema yan na dapat baguhin. At alam na ng Presidente yan, alam na ng Kongreso yan, author po ako dyan sa mga iba't ibang amendment dyan. Itatackle po natin yan sa, pinag-uusapan na po yan at gusto ng Presidente ma-approve na yan. So, may maasahan tayo. But ako naman, tinutulak ko rin yung Bicol Light and Power na ang objeto, hindi lang dapat monopoliya ang nagdi-distribute ng kuryente sa bawat kooperatiba, bawat probinsya, bawat distrito. Dahil ngayon, isa lang, wala ka ng pagpipilian. At magandang balita naman, aprobado na po ang Bicol Light sa komitiba. Sigurado po ma-approve yan sa plenaryo at isusulong yan, i-forward yan sa Senado. Hindi tayo titigil hanggang hindi ma-approve yan dahil kami, ang aming pamilya, Team 1 Kamsur, gusto natin mapababa ang kuryente. Kasama na rin yung mga presyo ng bilihin. No? Kasi pag may problema, kami hinahanapan ng solusyon. Hindi kagaya ng mga iba dyan, puro sana problema ang tinataram, naghahambog, mayaman talagang solusyon. So kami, batas ang kuryente, yan, umpisahan natin sa Bicol Light, Rinconada, pag na-approve yan, ako, malakas ang aking kumpiyansa, araw kung kaniba yan. Presyo ng bigas, pinag-aaralan kung paano mapababa, inaamenda na natin yung rice tarification law. Ang Presidente po, binaba na po ang taripa ng bigas pag nag-import ka, dati 35%, ngayon 15%. So, hopefully, talagang tuloy-tuloy na yung pagbaba niyan. Tuloy-tuloy man ang pagtabang sa mga parauma para mapababa ang basic commodity. So yan po ang nakatutok rin po tayo dyan, arugman sa pagtutok ng ating Pangulo na sinaro-saro niya ang mga programa. Halo-halo po ang sektor na tinakil niya. Mga more than 1 hour po ang speech niya at palagay ko natakil naman niya lahat ng kailangan na bigyan ng atensyon at gustong marinig ng ating mga kababayan. Opo. Sa probinsya kan Camarines Sur, Congressman, iguanan po kita ni mga free internet connectivity or free Wi-Fi
na programa po kan gobyerno provincial. And part of the SONA, ini pong free wifi kan sa tuya pong presidente. So meaning to say, bago pa po na-mention ng presidente, pinag-implementa kan provincial government. And according to the president, masyado bababa yung 20.6 million households as of 2022 na data po, according to the president, as of 2022, 20.6 million households ang naka-connect po sa internet. Pero dito sa probinsya kan Camarines Sur, may ka-forte free wifi na po kita, Congressman Sir. Yes, Frank, buti na mention mo yan. Minsan marami tayong programa na lilingawan natin. I-mention, salamat na pagirumdom na tara mo yan. 1,036 ang barangay sa ating probinsya. Ang iba po may wifi sa poblasyon na, pero kadaklan mayo pa. So ang kinibo po ni Governor Migs noon, inumpisahan niya yung programa, pinatuloy ni Governor Luigi. Ngayon may 91 sites na tayo na naka-install may wireless technology. Meron tayong 291 sites, ano naman yan, fiber technology. At magtatayo po tayo ng 400 Starlink na sites sa iba't ibang lugar, sa mga bundok, sa coastal, na walang signal, walang wifi. 400 sites, Benji, Rick at Benny, naka-budget na po yan, mangyayari this year, ng satellite technology. So lahat ng technology, Wi-Fi, wireless, satellite, fiber, ginagamit natin depende sa sitwasyon, no? Kasi for example, arog dun sa mga coastal area, hindi ka naman pwede hindi ka naman pwede mag-fiber technology dahil wala namang available fiber connection. So ang gagamitan natin ay satellite technology. Sa mga ibang area naman na pwedeng fiber technology na may available ng converge and all, itatap natin yan, lalagyan lang natin ng mga router and all, antenna, towers, magkakaroon tayo ng free wifi program. So ilo-launch na yan, I think, by next week. Meron 291 sites na kakatapos lang, nag-install po tayo sa 291 eskwelahan. Meron naman ulit 91 sites na mayroong wifi technology at maglalagay tayo ng 400 na Starlink satellite technology sa mga iba't ibang barangay. So yan, out of 1,036, isipin mo ang malalagyan almost 800 na mga lugar. Yung 200 kasi hindi na kailangan, karamihan doon hindi na kailangan dahil may available ng mga wifi from Converge PLDT. No? But itutuloy-tuloy natin yan. So kami po ay inaalam yung problema, binabagyan ng solusyon, di ba po? So, maganda po yan. Sarap pa po sa magdamay sa Presidente during the SONA na sa Indo na pong itinutulod, ini pong pagpakaray kan airport, hindi sa Naga. According to the President, more than 70 airport and seaport development projects across the country have been completed. And another 350 ongoing projects are set to be completed by 2028. So this is mean po na by 2028 o ining target na ini kabali na po ang expansion and pag-improve ka Naga Airport, Congressman Sir? Well, kung pwede nga mas maaga, ulitin ko lang, sa Naga Airport may budget na yan, aprobado na yan as National Priority Program. Alam mo naman, yung mga kalaban namin sa politika, walang ginawa kundi manira. Ayaw bang tuluyan? Dahil pag natuluyan, mapapasupok sinda. Ayaw ng progreso kan mga kalaban namin napapasupok sinda kasi nahiling yung mga gibo ninda na maraot. Pero siyempre, national government project yan. At kung tutusin nyo po, nung napunta dito si Presidente po, di ba po yung nag-distribute ng mga CLOA dyan sa Kapitolyo, sa Caferte Gym, in-announce na rin po niya yan, di ba? Yung Naga Development Airport Project. Nandun nga si Pili Mayor Bongalota sa Kapitolyo di narinig rin niya yan. Isa siya sa mga para-kontra dyan Kung papakinggan nyo, sinabi niya yan. Ngayon kasi nasa korte po ang kaso kung paano po babayaran at kurano ang mga apektadong owners. Pero kung titiisin mo naman, karamihan ng mga nagreklamo, hindi naman sila landowner. Karamihan po ay lang po sila nakikigamit ng lupa na kinakausap naman rin ng gobyerno. Ngayon po ang nakikiusap na po ay national government dahil national government project yan. But kami, tumutulong lang dahil kami naniniwala na para umasenso ang bayan ng Pili, ang probinsya ng Camarines Sur, kailangan ng airport. Kasi, sipin mo, sa ibang lugar, mayroon ng mga airport. Ang Daet, tumutulak ang airport. Ang Sorsogon, gusto rin magka-airport. Samantala, ang pinakamaraming turista, pinakamaraming negosyo, pinakamaraming pasahero, sa Camsur. Ang pagkakaiba lang, doon sa mga lugar na yon, gusto nila ng airport. Tayo gusto rin.
Ang problema, yung mga maiingay, panggulo, mga bandito sa kamsur ang tinatawag ko, yan ang mga nagkokontra. Pero hindi tayo hinto. Hindi tayo magpapapigil sa mga bandito at mga maraot ng kaisipan. Basta kami, tuloy-tuloy lang yan. Nakakalungkot lang, nade-delay, di ba? Nade-delay yung proyekto. Adog dyan sa Kamsur Expressway, saka sa ibang lugar, lalagay ka ng highway, yung iba naman dyan, nagkakaso, right of way, ganyan. So, naantala yung mga proyekto. Pero, tuloy-tuloy po yan. So, hopefully, before 2028 yan. Kasi kung tutuusin mo, pag sinabi ng Korting Go Signal yan, 2 taon lang yan. So, kung tutuusin mo, 2026, 2027, pwede na rin po yan. Last point na lang po from my end, still pa Asia Pang Airport. Kasi kadakot po kami nakakaulay, Congressman, na mga air passengers na talaga nasasakitan, lalong-lalo na taday kayong mga accommodating the Darapula Baga aircraft and nag-airport. And because of that, hindayaan sa Bicol International Airport. And try to imagine kung iyan po kayang i-accommodate dito sa Naga Airport na kulang bagay para sa revenue and pagkabaluan and of course ang probinsya kan Camarines Sur and kagyanan sa mga pasahero, tabi Congressman Sir. Well, ako rin lumilipad ako dyan sa Legazpi, si Congressman Mix. Bakit? Inot sa boss, palaging pano ang flight. Kung hindi man pano ang flight, kasi ilan flight lang, ano naman, napakamahal, 8,000 one way. Grabe naman, karoon mo, magpunta ka na sa Hong Kong round trip. Then ikatulo, nakakatakot rin talaga. Every time sumasakay ka dyan, yung biglang preno po, delikadong maaksidente ka. Yun ang nakakatakot eh. Yung delikadong maaksidente ka. So, bawat araw na may lumilipad dyan, may lumalanding dyan, may risk, may posible na mag-overshoot siya. So, wag na natin antayin mangyari yan. Eh, ang mahirap, mamaya, yung mga nagkukontra pa, sila pa ang maaksidente dyan. So, yun ang nakakalungkot, no? Yung safety ng mga pasahero, biglang preno yan. So, sa lahat na nakikinig, alam nila yan, pag lumilipad sila, hahawa ka talaga sa upuan, yung paa mo, iaano mo dyan, itutulak mo dun sa sahig dahil talagang biglang preno. At hindi talaga may iwasan kahit magaling ang piloto dahil maikli nga yung runway. So yan ang problema dyan. Safety, availability, access, yung tapos napakamahal pa. So kaperwisyo po sa mga taga-Kamsur, nalilipad dyan sa Albay, sa Daraga dahil mas mahal, mas malayo, perwisyo rin. So yan hindi lang nagigirong yung mga negosyante dyan, mga sa pasahero, pero talagang pag ako nga Arogan 3 months ago, nag-book ako sa Naga, na-cancel, pinalipat kami sa Daraga. Sipin mo, nagbiyahe pa kami may 2 oras para lang magbiyahe. Tapos mga kasama ko doon, mga taga-Naga, taga-Kamsur, nagre-reklamo na kung kailan ba matatapos yung airport. In-explicar ko naman, yung mga yan, mga para-kontra, ang nag-uulang ng proyekto. Alright. Sir Rick, sarong habol na lang bago ko baligawan. Sarong talaga from my end talaga. Congressman, reaction po duman sa nag-kuriyat na video ni Presidente na accordingly gamit ang deepfake application and may nabasa din po ako na parang on the part of the NUP, National Unity Party, you as the President, kinukundi na po ini and ang pangapuda na ipagbawal na po ang paggamit kayo ng mga deepfake na ini. Tabi, Congressman, sir? Well, una-una, nag-file na ako ng bill na itong election, lahat ng election, ipagbawal ng mga deepfake. Yung AI, pwede naman yan, magandang technology yan. Pero kung gagamitin mo sa mas arrogant deepfake, pwedeng ma-impluensya ng mga voter kasi pwede kang gumawa ng isang tao nagsasalita na siya yon, hindi naman pala yung itsura niya. Kagaya na nangyari po sa ating Pangulo, nakakalungkot, yung mga kalaban niya, nilabas yan bago magsona. Halatang-halata naman fake, Frank, Benji at Rick. Kung titignan mo, unang-una ito lang yung buhok ng Pangulo, hindi naman po gano'n. Ang tawag doon, yung pinakita dyan na deepfake, ang tawag sa gupit, yung fade. Na yung fade, yung yung dito sa may gilid ka na left or right side ng ulo niya, manipis ang gupit. Yun ang uso sa kabataan. Wala namang ganyang gupit ang ating Pangulo. Then pangalawa, yung suot niya na jacket na green na may stripe. Kung titignan mo sa buong buhay ng Pangulo, hindi naman siya nagsusuot ng ganyang jacket na stripe na light green. yung action niya, halata naman. Kaya nga hindi po tumakbo.
dahil malayo po sa katotohanan. Saka, unang-una, ba't ka naman gagawa ng ganung sinasabing nang sumisingot ka tapos ibibidyo mo pa? I mean, wala namang malayo sa katotohanan. At unang-una ako sasabihin ko, malayo yun. Hindi nila kayang lukuhin ng taong bayan dyan. Ulit, yung buhok, hindi naman ganun ang buhok ng Pangulo. Yung damit, hindi naman nagaganon ng damit ang Pangulo. Yung aksyon, hindi ganon. So, peke po yun. Nakakalungkot nga ulit dahil black propaganda, destabilization na galaw, panahon ng SONA na dapat nakakaisa po tayo. So, makikita mo mga desperado. Pag ang presidente masipag, magaling gumagawa ng tama, maraming naninira, arog man dito sa probinsya natin, na ang dami pong ginanagagawa po ng ating administrasyon. Wala namang ginawa kundi magpunala at manira lang mga kalaban na sila mismo ay mga walang nagagawa. So, palagay ko yan talaga ipagbawal dahil kung titingnan mo, may mga lalabas niyan itong eleksyon, paninira, gamit ang deepfake technology. Alright, salamat po, Congressman. Balik po sa iyo, SM Rick. Thank you. Thank you very much, Frank. And yan man, ang linya kan WEB Kamsur sa paagi ni Benny Dicena. Benny, good morning, Rinconada. Yes, thank you very much, Kamping Rick. And maray na naman po, Congressman El Rey Villafefe. Live po kita sa DWEB Kamsur. Good morning po, Congressman El Rey. Good morning, maray na ramdag dyan sa mga taga-Rinconada. Payaba natin. Maray na Aldaw, Benny. Opo, ang isa sa mga highlight ng SONA ng ating Pangulo, yung pagsabi niya po, wala nang school teacher na magre-retire na teacher 1 lamang. Yung isa pa niyang sinabi na ang magiging hamon sa ating bagong kalim ng edukasyon, tiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa na lalong madaling panahon. Marami pong teachers sa Camarines Sur, lalo na din sa Rinconada, ang nagpahayag po ng pagiging masaya, sinasabi ng parte ng SONA ng ating presidente ang tungkol sa edukasyon. Dahil hindi pwedeng itago, ang ating mga teachers ay talaga naman po, yung magagaling natin mga teachers ay napipilitan pong magtrabaho sa ibang nasyon dahil nga po sa sweldo ng mga teachers dito sa atin sa Pilipinas. So ang NUP po, ang ikalawa sa pinakamalaking political group sa Kongreso. Ano po ang pwedeng itulong mo? Alam naman nila na ang malasakit mo sa edukasyon ay talaga pong matindi. Ano po ang maitutulong ng inyong grupo, ng NUP, nang sa ganun po ay talagang itong mga naging highlights ng SONA na ating presidente tungkol sa edukasyon ay talagang marilisar in the near future or even in the nearer future po, Congressman? Well, unang-una kami sa National Unity Party, second biggest party sa Kongreso, 45 po kami. Unang-una, 100% ng support namin sa mga priority measures ng Pangulo, no, na napasa na nga namin, but meron siyang mga minention na mga bago na yan bibigyan natin ng attention doon. Ipapasa po natin yan na yung mga batas na yan, kagaya ng yung National Land Use Plan, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Marami, no, whether sa agrikultura, sa tabang sa teacher na marami na rin kami napasa dyan, na-increase po yung salary grade nila. Kung titignan mo yung sa Facebook ko, nakaaging pirang bulan, na naging batas na yan. Supportan natin ng Pangulo dyan. No? But ako po, member ng Commission on Appointment, hindi lang po tayong ordinaryong congressman, majority leader po tayo ng Commission on Appointment. May bago pong na-appoint na DepEd Secretary, si dating Senador Sani Angara, amigo naman natin yan. Kausap ko po siya kahapon kung titignan nyo yung Facebook na story ko, ay kahapon kausap namin siya over lunch. 2 oras po kami nag-usap kasama ang members ng Commission on Appointments. Unang-unang tinakil natin dyan sa yung pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa, yung sitwasyon ng mga bata, sitwasyon ng mga teacher. At ako ni Riz ko, simple lang naman yan kaya naapektuhan ang kalidad ng edukasyon. Una-una, kulang ang facilities ng DepEd, kulang classroom, kulang ang mga teaching supplies. Then pangalawa, marami na pong nabukas na elementary high school, kulang ng teacher. Then pangatlo, isa sa mga rason na pagbaba ng kalidad ng edukasyon, pumapasok ang bata, gutom.
Di ba po? Sino ba naman ang makakapag-aral ng mabuti kung ang bata gutom? So yung batas na pinasa natin, yung feeding program sa school, sa elementary, sabi ko nga dapat palakasin, dagdagan ng pondo yan. Then pang-apat, yung anong tawag dito, school building, teacher supply, yung mga kapakanan ng teachers, no, tuloy-tuloy dapat ayusin ang benefits ng teacher dahil kung wala sila po ay wala pong magtuturo sa ating mga bata. So, marami naman pong batas na napasa na. In fact, yung salary grade ng certain sa teaching personnel na taas na. Si Secretary Angara ngayon nag-announce na yung 5,000 teaching supply allowance ay i-release yan as soon as possible. Ano po yan, kasama po yan dun sa Kabalikat sa Pagtuturo Act na magbibigay ng 10,000 teaching supply allowance po next school year. Mag-uumpisa muna 5,000 this year. So ano yan, aprobado na po yan, batas na po yan. So yan po ang dapat gawin po ng incoming or newly appointed Secretary of DepEd, no? So, positibo naman, magaling naman ang ating na-appoint na Senador Sani, naintindihan niya yan. Naging congressman, senador, nahawakan po niya yan, alam niya po ang mga problema. So, kailangan lang suportahan natin siya, aksyonan yan. So, sa part ng education sector, palagay ko nasa tamang tamang kalagayan ngayon, Undersecretary Sani Angara. But, sa katanungan mo, kami sa NUP, ay 100% po ang pagsuporta sa priority measures na sinusulong ng ating Pangulo. Dahil second biggest party tayo Yes. Ang NUP, isipin mo yan, 45 agad ng boto. Malaking bagay po. Apo, kasi kahapon, Congressman, 2 teachers ang kausap ko. Yung isa ay 15 years na, yung isa ay magte-20 years na. Aba, teacher 1 pa rin to hanggang ngayon Kaya sabi nila kahapon, sana nga Papa Benny, mangyari yung pangako ng ating presidente na walang magre-retiro na teacher 1 kasi malapit na raw din po silang magretiro. Congressman, nakakaawa naman po. Well, ang pagkaintindi ko dyan, pag retire ka siguro meron ka pag nag-retire ka, automatic yung retirement mo based on the second level, no? So, hindi teacher 1. So, maganda po yung in-announce ng Pangulo at kami sa Kongreso, susuportahan po namin yan sa rest assured po sa mga teacher nagdadangog ay actionan po natin yan at kakampi po nyo ang Pamilya Villafuerte, ang National Unity Party bilang presidente po ay kakampi nyo po kami dyan. Okay, Kakambirik, yan na muna ang alidig sa DWAP Kamsur. Thank you very much, Congressman. Back to you, Tabi, Kakambirik. Thank you very much, Benny. Check ta linya, halin dyan sa BBS-FM Naga. Kay banta si Kabenji Rivera. Kabenji, good morning. Manager, thank you very much, Manager Ricardeno. Thank you, Congressman El Rey. Good morning po. Kanina pa kami nakikinig at malakas ito yung pinakikinggan ganyan sa 1st, 2nd, 3rd District. Lalong-lalo na po sa Libanan. Maraming nagtetext sa akin sa Libanan ho, Congressman. Fiesta pala ngayon, Congressman. Baka gusto niyo pong batiin ang mga taga-Libanan. Happy Fiesta po. Happy Fiesta po dyan sa mga taga-Libmanan, padangat natin dyan sa Libmanan at binabati ko po ang mga taga-Libmanan, ang inyong Mayor Jess Camara, kasama po ang kanyang mga member ng Tibon Kamsur. Maski masama ang medyo hindi maganda ang panahon ay kahit papano ay Happy Fiesta at sana maging maugmaang selebrasyon kan Banwang Libmanan na ngunya na aldaw. Okay. Congressman, alam niyo po kung totoo yung sinasabi mo kasi before po uminit yung investigation po baga sa Senate sa Pogo, kung may mga tawag po kami natanggap dito at text mula sa isang concerned citizen at nakilala ko nga isa palang abogado, malimit daw po may nakikitang pabalik-balik na chopper, helicopter po, andyan po sa Abu Farm noong kasagsagan po ng Pogo. At bumababa daw po sa chopper, ang sabi sa akin, mga Chinese looking. Nakikita din daw po sa Sangay and Tigaon. Yun pong mga Chinese looking na yung Congressman. And sabi pa nga daw, baka daw pwedeng ipacheck sa PNP
para ma-sure kung ano ba talaga ang sadya ng mga Chinese looking na yan dyan po sa Tingaon po, Congressman El Rey? Well, alam naman, marami rin kaming report na maraming gusto magtayo ng pogo dito. Maraming matagal na yan. Siyempre kami, ang aming pamilya, hindi kami payag dyan. Siyempre, pag alam ng mga iba dyan na hindi kami payag, ang isa sa mga gusto nilang gawin, kalabanin kami. Dahil pag kasi tingin nila, pag kinalaban nila kami, baka sakaling magkaroon sila ng tsansa. Ngayon, pinana ng presidente ang Pogo. Ang Pogo kasi may illegal, halo-halo yan. So pati yung illegal na nag-activity, ban na yan. So wala na ng pag-asa sigurado yung mga kalaban namin sa politika na gumawa ng mag-isip ng magtayo dito sa Kamsur. So nakikita natin yung mga sinasabi lang pinanser, wala nang unti-unti nang mawawala yan kasi yan naman talaga ang objective nila Pero hindi naman Pogo objective ng mga kalaban namin na may pinanser daw Gusto nila lumaganap ang illegal gambling, illegal drugs. Lalo na sa illegal gambling, nakita mo nagpapataya sa bata, bawal yan. Nakalagay sa PCSO charter, pag nagpataya sa bata, automatic revoke. O ba't hindi nire-revoke ng PCSO? So, isa pa yan, sino naman ang sinasabi nilang spinancer nila? Alam naman natin kung sino yan, yung belto sa illegal gambling, waiting lords, iba't ibang lugar, may-ari ng dito, pagpatakbo ng STL. So, yan, kung ang Pogo, ay naban na, papaglaban natin ng mga illegal gambling at illegal na kung ano-anong illegal dito sa ating probinsya. Dapat tayo kumuha ng tama. Sabi ng Pangulo, ang tama, mali. Mali po na nagpapataya sa mga bata. So yung mga kalaban namin, ang pinanser nila, ay may masamang balak, hindi kami titigil. Kung successful tayo na napaba natin ng Pogo, ay papaba natin ang illegal gambling dito. Alam naman ng lahat na ang papataya sa bata, mali yan. Pag nagpataya ka sa minor, illegal gambling consider yan. Pag hindi ka nagre-remit sa mga munisipyo, sa probinsya ng tama, ang nangyayari po ngayon, isipin mo, 2023, ni 5, walang na-remit ang PCSO sa STL na share na dapat meron sa probinsya ng Camarines Sur. Nakita. Tapos January to June, ni 5 wala rin. Samantalang alam naman natin, tatong beses nagpupulan, milyon ng ingreso. Ni 5 walang nare-remit. Ano nangyayari? Illegal po yan. So, yan po, siguro, hindi lang natin napapag-usapan, pero pinaglalaban po natin yan dahil kawawa naman yung mga bata, masisira po sa kanilang sa kanilang moralidad. Mali po yan. Pag ini-encourage mo magsugal yung mga bata, baka sunod yan, magdroga na yan. Sino mga nagpapasimuno niyan? Siguro alam na natin kung sino yung mga yan. Impwelto dyan, yung mga kalaban namin sa politika. Yung mga nag-landing dyan sa partido kung ano-ano, dapat bantayan natin yan. Kasi baka hindi lang po gusto nila. Baka illegal drugs na rin yan. At iba't ibang illegal. So bantayan po natin yan. Salamat na nasabi mo yan, dapat bantayan talaga ng PNP yan. Opo, kasi simula daw, Congressman, na-interview ka namin at talagang kontrakan dito sa Pogo Operation. Si Congressman Petipilla ay halos ubusin na yung mga radio station dito sa Naga at nagpapa-interview na rin about sa pagkontra na rin sa Pogo. Samantalang nung una, hindi nga nagsasalita laban dito sa Pogo, Congressman El Rey. Ngayon nung pinatigil na po ni Pangulo, ng ating Pangulo, nagsasalita na rin daw laban dito sa Pogo. Kontra na rin siya. Anyway, yung Congressman, isa ho sa naging mainit pong balita nung nakaraang linggo, yun ang pagpunta ni Mayor Fermin dyan po sa Barangay Tagpupul, San Fernando po, Congressman, kasi natalo yung kapitan doon na tao niya. Meron kami nakita, Congressman El Rey, na video. Ewan ko po alam nyo na ito, pero kukunan na po kita ng reaction, Kong El Rey. Kasi nakapagsalita doon si Mayor Fermin, na yun daw po mga judge po, pagkasabi niya, meron daw pong 50,000 monthly na nakukuha sa Kapitolyo. Kaya ako na medyo, parang na ano daw yung mga kaso, Kong El Rey. Ano po yung reaction mo dito? Unang-una, yung pagsabi niya na yan, sino kasinungalingan niya yan. Then pangalawa, hindi naman yun yung, isa lang yun. Sabi niya, nakakatanggap raw ng 50,000 a month. At kung ano raw yung idikta, sinusunod. Yun, So, yun ang issue. Mali-mali yan Kasi, unang-una, talagang yan, malinaw yan sa kaso. Pag kinasuhan yan, malamang makulong na yan. Kasi unang-una, aakusuhan mo ang mga honorableng member ng judicial system na ganyan na hindi totoo, kasinungalingan. Akala niya, hindi lalabas, naghahambog siya sa tao. Kasi natalo yung bata niya sa kaso ng kapitan. Na malinaw naman, ang nadaya nga si Kapitan Santa Rosa. Kaya nga nag-eleksyon na sabi ng nagbilangan, hindi siya nanalo ng ilang boto, inacceptar niya yon. Kaya nga nag-file siya sa korte. Tama hindi? Opo. Sabi ng korte, nagbilangan, inanalyze, ang nanalo na si Santa Rosa. Di siyang nadaya, dapat si Santa Rosa nga magkaso. Ngayon, nung naglabas yung desisyon, naghahambog si Fermin, na yun na nga, na may allowance daw yung mga judge at kung ano raw yung idikta sinusunod na kasinungalingan yan. Hindi lang kami kinalaban niya, pati mga yung US. Kaya nga nag-prepare na rin kami ng kaso
kakasuhan namin yan. Kasi hindi naman pwedeng ganyan na akusahan ka, harap-harapan na binibigyan ka ng pera at dinidiktahan daw. Mali po yan. At ang sinabi niya, hindi na pwedeng makaupo ang Santa Rosa dahil maka-appeal raw sila sa COMELEC, sa Court of Appeal, Supreme Court, abutin pa raw ng ilang taon yan. Mahina talagang pag-iisip niya. Ang sabi po ng judge ay execution pending appeal. So pwede na po siyang i-execute yung order, makaupo, habang nag-a-appeal ka sa COMELEC, habang nag-a-appeal ka sa Court of Appeal, Supreme Court. Mahina lang talaga si Fermin mahina talaga ulo. Nakita mo lumalabas. Tapos nagyabang pa sa radyo. Pag nag-issue na ang DILG, susunod na ako. O di sunod na araw nag-issue DILG. Pinapasunod siya. So, hindi lang po yan. Diyan sa Barangay Pamukit. Opo. Kapitan rin dyan na si Masapol, ay ano rin yan na... Tinalo na rin po, di Cortez. Di Salvador Cortez po. Na malaking dagok sa kanya yan dahil yan mismo barangay niya at ABC president pa yan dati. So, makikita mo naman na ang korte na desisyon, respetuhin natin ang desisyon ng korte. Kung hindi nila respetado, di mag-file sila ng apila, hindi po yung naninira. Kami minsan may pinahit kaming kaso, minsan hindi rin maganda ang resulta. Nag-apila kami. Hindi namin inakusuhan yung judge dyan. Kagaya dyan, yung ako na inisyo ng isang judge dyan sa kay Bukago, mali-mali po yun sa tingin namin. Pero hindi kami nagsasabing ganito, ganyan. Mag-file kami ng appeal. Tama hindi. Nag-file kami ng appeal sa tamang korte. Hindi ko pwede mag-akusa sa mga kung sino-sino po. At kung sa tingin niyang yung mga akusasyon niya na nabibigyan ng pera, kaso siya doon sa mga judge, huwag siya magtatarang publiko dahil mali po yun, libelous po yun. I'm sure narinig na rin yan ng mga honorable member ng judiciary, ng mga judge. Alam nila na yung akusasyon ni Mabulo, maling-mali po yan. Criminal ang dating, libelous ang dating. Okay. Congressman, isa na lang po, katanungan po, Congressman, reaction pa rin po ito. Pong, ito'y tatanong namin, kasi muli nag-react si Kabalang, si Joe Sabal, doon sa post nyo po, about doon sa mga text niya noon sa'yo, na humihingi po ng tulong pang abogado, at meron pa nga doon sa text ni Joe Sabal sa'yo na yung driver at secretary daw po ni Jubio Sabal, kung pwede daw, ano ba gusto sabihin dito? Ito magpasweldo sa secretary, sa driver ni Jubio Sabal? Ganun ba ibig sabihin ni Joe Sabal sa mga text message niya po sa'yo noon na akong ilay? Well, unang-una, ako sinisimba ko, mas kisisayang magbati ko sa akin, sa aming pamilya. Whether yan si Kabalang, whether kalaban namin sa politika, whether isang taong hindi kalala, kahit sino na mag-akusa sa amin, basta mali, sisimba ko namin. Kasi sinasabi niya, bakit raw kami na sisimba, pikon, dati kami pikon. Ang napipikon sinda kasi katotohanan po yun. Sige kasi ang bati ko sa Kuya Kayan, naging lang ako, dahil alam ko sinasabi ko, ingrato man niya, dahil nakulong po yan, kami naman talaga nagbuhay niyan. Tapos nagtinegar siya, sasabihin niya, hindi naman kami nagsweldo sa Kapitolyo. Hindi ka nga nagsweldo sa Kapitolyo, yung kasama mo, driver mo, sekretary mo, kamag-anak mo, nagsweldo naman. O di pasupok siya, di iluluwas na namin yung mga payslip para tuluyan na yan. At nung nakulong yan, kami talaga nabuhay. Wala naman silang hanap buhay Nung nakulong siya, hanap buhay niya? Hindi lang yun, bago siya nakulong, tinulungan namin yan. Nung nakalaya yan, sige hatating kwarta, pang birthday, pamasahe, at na lang ng okasyon, kung ano-ano, wala na raw siyang pang gastos, pang birthday, pamasahe, pang bayad sa abogado, mga panggastos ng akum niya, pang sweldo ng driver niya. Yung mga yan, yung mga binibigay ko nga sa kanyang personal, wala kang resibo yun. Alam po niya yan. So sinasabi ko lang na itong taon to, inamin naman niya, bayadan siya. Yung mga pangraot sa mo yung pamilya, sisimbago namin yan dahil mga kaputikan yan. At kami, pag nasimbag, may kasamang dokumento, RP yan, pinahiling ko yung text. Marami pa nga yan. Nire-reserve ko lang dahil marami pa yan. Hilingin mo nga yung text. Pagkat ng tabang, wala na abogado pa, pati abogado. Yung abogadong tumayo sa kanya, hinihingi pa sa inyo, Congressman. Kasi ba abogado niya, attorney ligasyon. Saan ka nakakita? Si ligasyon, pinupuri niya, binabayaran niya. Pero yung pambayad, galing sa akin. Baka Congressman, hindi niya na binayaran si ligasyon. Baka sinabi niya pa, hindi na kita bayaran. Purihin na lang kita sa programa ko sa radyo. Tapos humingi pa ng pera sa'yo. Dinilit siya kasi Joe Sabal, basta tirahin niya ako, sagutin ko siya. Tirahin ako kung sino dyan, sagutin ko. Sabi ng iba yan, yung mga kalaban mo, Bong Rodriguez, hindi naman kilala yan, huwag mo nang sagutin yan, yung Philip Fortuno. Kahit hindi sila kilala po, kailangan pong simbagon dahil naglilibot yung dalawa, walang ginawa kundi naninira. Saka nakita, nagtutuman sa ibang lugar, sabihin ng mga kalaban namin, ang hospital sa Bula, hindi nagpapangsyon sira. Sabi ng mga tao, ulol ka pala ang kapa-ultrasound ko lang dyan Alam mo yun, sabi ng isang babae, nagtuman sa isang lugar, yan si Bong Rodriguez, si Fortuno, yung Bula raw hindi nagpapangsyon. Sabi ng isang loko kayo, kakagaling ko na nagpa-ultrasound x-ray ako atid sundo. So, yun na nga, yung mga naninira. Sana naman lang, yung malapit sa panaginip yung paninira. Saan ka nakakita, pupunta sa isang lugar, sa isang barangay, sisiraan kami, sasabihin,
ang mga Villa Puerte haluin na mayong ginibo. Samantalang yung covered court na tinitindugan ninda, Villa Puerte. Sa nakakita yung mga yan, maraotong kami sa lugar na ang proyekto mismo Villa Puerte nagpag-ibo, yung tinampo na inagihan ninda Villa Puerte. Tapos nangarawat sa mga tao, nakaka-receive may scholar, may medical assistance. So yung mga tao, nangingisisa na. Pero yun na nga, sabi ng iba, mayaman yan, di mang pistato, di mo simbagon. Kay Pon simbagon kasi alam mo, pag mali, tama. Mali ang tinataram, sisimbagon ko yan. Saka ako sanay man ako dyan. Tuwing eleksyon naman, Benji, Rick at Ben, inilingon nindo. Ako man ang tinitiradas, so, di ba? Si Pentebella ka to, di ka man siya kalaban. Ako tinitiradas sa partido, di ka man siya kalaban dala sa second district ako. Yung dating congressman dyan sa first district, si Andaya, ako man tinitiradas, di ka man siya kalaban sa second district ako. Mas nga sa Rinconada. Pero sinisimbag ko. Anong epekto? Di naaraman ng taong katotohanan, di sindang nadadaog. So, whether kilala ko tayo, sisimbagon niya. Nilinan mo, nagpo-post pa, kinukonvince pa si dating Justice Secretary, dating Senator de Lima. O ano nangyari sa Orulay Ninda? Post pa ng picture. Ang balita ko, nagdumanda Asinda, sabi makandidato da Asinda, at gusto daw din magkaroon ng pagbabago taas sa Kamsur. Napagkaroon ni dating Senator de Lima, ano man ang mga programa mo na igibuhan, tayo man daw nakasimbag. Sabi, ano man ang babaguhon nindo, tayo man nakasimbag. Kami, ang grupo namin, sa timo namin pamilya, gusto namin magkaroon ng sarong progresibo at makabagong Kamsur. Ngunyan, sasabihin ninda bagong Kamsur, hiling mo ninda yung bagong covered court, bagong tinampo, bagong eskwelahan, bagong flood control, bagong mga pinatanom sa LPRT, bagong mga tourism project. Kami, continuous ang pagpag-ibon ng mga bagong project. Tangani magkagiko kanyang progresibo at makabagong Kamsur, hindi bagong Kamsur. Luma na yan bagong Kamsur. Ang hapot ko, paano nindo babaguhin? Tapos naghahambog po ang aming mga kalaban, sasabihin ninda, kadakol tiyo sa Camarines Sur. O ang simbat ko man, bakit kung kamo ba ang magtukaw, mawawara ang katiusan? O naging yung mga tao, yukong, di ba po? Ulit, paano sinda makakataon yung trabaho sa Kamsur na sinda mismo mayong trabaho? Yung tuwang yan, Philip Fortuno, retirado, mayong trabaho, mayong income, mayong hanap buhay. Yung mga Bondry Triggers, naku, member ako ng Eagles sabi ng mga bro ko sa Eagles, may may nag-fundraising yan, binulsa yung pera ng Eagles Saka nakita kong mismo 200,000 hindi ka pwedeng tiwalaan. Ano pa kaya kung milyon? Ngunyan, sinisimbag ko sinda dahil kaputikan sa na ang pinagluluwas. Bakit? May masindang positibo pwedeng itaram. Ulit, maski si Saya magbati ko sa Moya, kaya po ang simbag yan. So, kami, pag nagsimbag kami sa Facebook, katotohanan sana ang inaano namin, ang tinataram. At alam nyo naman, haranin na naman ng filing, haranin na naman ng election. Kadami na naman magtuluwas ng mga kaputikan. Pero kami, hanta kaming harapin yan dahil isimbagon po namin yan. Dahil ang katotohanan pirmi ang the truth will always prevail. So, pag-eleksyon, nakikita naman ang resulta malinaw, yung nasasabi ng tama at totoo ang nagkakaranan. Okay, Congressman, napakapalad po namin at na-interview ka namin ngayong umaga. Thank you very much po, Congressman. Marijarik, back to you po. Thank you very much. Thank you very much, Benji. Hali dyan sa linya kang BBS-FM. May ihahabol lang tabi, Congressman El Rey, si Frank Sotero sa iyong mga kamputan. Frank, good morning, Giraray. Good morning ulit, Congressman, to last
points na lang siguro. Number one, local concern and national concern. Sa local concern, tabi Congressman, ining grupo kan, total nabanggit mo na, ining grupo ni Rodriguez, ining Reforma Kamsu. Answer sa da baga piga papabalangin. An pasi orden dapo sa Camarines Panduwa sa Masbate. Sa listanin mga conflict affected sa conflict vulnerable areas pag-abot sa Bicol region. At na-mention nga rin po ang karabuan na tabi Congressman. Any reaction po tabi sir? O di, si Saiba ang mayor ng Karamuan, Simba ko ng mayor. Then pangalawa, si Saiba congressman ng partido. Ang katotohanan, kadakal tios na sa Camarines Sur, arok sa ibang probinsya. Pero kung hihilingin mo, sa inyan mga tios na yan, Karamuan, Sintasyon, si Roma, partido. Kung hihilingin mo na buwan libmanan, nababawasan na yan. Ang problema, may pamilya dyan na sobrang payaman ng payaman, yung mga tao, pahirap ng pahirap. So nakakatuwa, tinira nila Karamuan, o disimbago ng taga-Karamuan. Ang problema sa aming mga kalaban, merong kapitan, may mayor. Ang problema, gusto nila ang mag-resolve ng lahat ng problema, gobernur. Alam mo, salamat na lang sa mga kalaban namin. Akala nila kami lang ang mag-resolve lahat ng problema. Totoo naman, binibigyan natin na atensyon lahat ng mga problema. Pero, arag sa Karamuan, ano naman ang ginagawa ng mayor dyan? Kung merong mga problema dyan sa katiusan o sa rebellion, sa insurgency, ang root cause ng insurgency, kahirapan, di ba, Frank? Kaya ang tao nag-rebelde dahil sobrang hirap, walang pangkain. Ang tanong ko, anong ginagawa ng mayor dyan? Anong ginagawa ng congressman dyan? So, dapat, kung binabato nila sa amin yan, ibabato, sigurado, ang matatamaan yan, yung mayor at congressman. Dahil sa parte namin, anong ginagawa? May hospital kami dyan. Magpapatayo kami ng college. Ang daming scholar. Tuloy-tuloy ang food assistance, lalo na ngunyan, panahon ng masamang panahon, may bagyo or low pressure. Nagpe-prepare na po ang probinsya, aming pamilya na mamimigay na po kami ng mga bigas sa mga area na hindi walang hanap po yung mga fishermen. Nagmo-mobilize na po kami at siguro sana i-cover nyo para malaman ng tao. Kasi kami tahimik lang eh. Noong isang araw pa kami nagmo-mobilize, magpapadala kami ng may mga nag-request sa Sangay, sa Karamuan, Presentasyon, Garchitorena, si Roma, mga coastal area. Nagmo-mobilize na po kami, nagpapadala na po kami ng mga bigas dyan. Dahil ngayong panahon ng masamaang ulan, maraming nagugutom. Ano naman ang ginagawa ng mga kalaban namin? Tulag-tulag baga. Nasa insindangon yan. Kami, mahiling nyo sa Facebook siguro sa mga maabot na sa aga, sa sunod na aldaw, yung mga areas na nagdi-distribute na kami ng food assistance, food pack. So, yung issue na yan, ang magsimbag niyan, ang mayor ng Karamuan at ang congressman, di ba po? Dahil kami, kung yan ang datos na sinasabi nila, whether totoo yan o hindi, kahit hindi sa Karamuan, binibigyan natin ng atensyon ng lahat ng mga bayan. So, yung datos na yan siguro, dapat yan ang batikusin ng congressman ng partido at ang mayor ng Karamuan. All right. Last question, national concern, Tabi Congressman, with the firm statement of the President to finally ban the POGO operation po sa Pilipinas. May mga legal questions as to whether a mere statement of the President will suffice to officially ban the POGO. And ang iba man po bagahapot is baka after the Marcos administration, pagbaralikan ang POGO operation na matago sa ibang pangaran. On the part of the Congress, Tabi, sir, na pag-uulayan ba to pass an enabling law to finally talagang permanently ban the POGO operation po sa Pilipinas, sir? Maganda naman yung suggestion mo, Frank, no? Lahat naman yan posible. Pero ang PAGCOR kasi is under the Office of the President. So kung ang Pangulo po ay mismo nagtaram na yan, na po yan, final na po yan. At kung meron documentation na kailangan gawin, palagay ko ang gagawa na po niyan ay ang PAGCOR. Palagay ko na pag-aralan naman nila ng mabuti yan. Kung meron man silang mga lisensyang nabigay, may discretion naman po ang PAGCOR na i-cancel yan anytime, whether may violation o hindi. So kung national policy na po, polisiya ng gobyerno na bawal ang POGO,
yung statement ng Pangulo is enough na po yan. At palagi ko yung mga documentation, yung mga paperwork na kailangan to support that, nasa PAGCOR chairman na po yan. Palagi ko naman ay gagawin niya. Ako titignan mo naman, may statement naman po ang PAGCOR chief na si Altenco. Nakalagay po, Goban covers legal hubs or IGL or internet gaming licenses. Kasi meron kasi mga pogo na legal naman ang hanap buhay. Wala naman silang prostitution, human trafficking, walang scam. Marami ring illegal. Pero sabi niya, whether legal o illegal, bawal. So maganda po yan. Enough na po yan. At kung kailangan ng enabling law, tama ka naman Frank, madali naman ipapasa yan dahil mismong presidente na nagsabi. Alright. Thank you po, Congressman. From my end, salamat po. SM Rick, balik po sa inyo. Yes, Frank, thank you. Malinaw tabi, Congressman, at sa ibang mga pahayag niya na aga, progresibong, makabagong kamsur, ang tamang direksyon kang probinsya sa irarom kang liderato kang Villafuertes. Alagad, mas interesado kami, Kong El Rey, asin ba lamang ikatunino na kang kalag ni Kabalang, sa sobrang pagiging busy mo, anong oras ka talaga po nagtuturog? Ay, minsan, alas 2, alas 3. Kasi alam mo, kagaya kagabi, natapos yung mga may rating, alas 12 na. Siyempre, hindi naman pwedeng matulog ka, medyo pahinga ka muna, nood ka muna ng konting TV, rinig-rinig ka muna sa music, basa-basa ka, diba? Kasi siyempre kapagalan. Pero ako, alas 8, alas 7, gising na tayo. Ngayon, sinasabi, kulang ang tulog. Kasama na sa trabaho yan. Pero ako naman kasi, pagdating ng kung tanghalian, medyo idlip ka ng 10-15 minutes, di ba po? Pag nagbabiyahe ka sa sakyan, tatrapik ka sa Metro Manila, idlip ka rin. Ngayon, kung sa Kamsur naman, kung galing Pili, biyahe kang Libmanan, habang nasa sakyan ka na isang oras, idlip ka rin. So natutunan ko yan sa aking ama eh. Dahil alam mo, alas 6 pa lang ng umaga, marami na nagte-text. Totoo. Si Kabala nga, alas 7 pa lang, nangihina ng pera. Okay. Alam naman ni Kabalang na hindi tayo matulog at mga nagigising tayo, mga 7:38. Kaya naman alam niya yun. Kita mo, alas 7, nagiging nagkakit na ayuda. Malinaw sa text. Tama. Kaya nga. So, matagal naman namin nakasama yan. Alam naman niya po yung schedule natin. Kaya nga, ang issue kasi, bakit raw ako nag-Facebook ng alas 2? Bakit? Masama ba? Siguro nga, mamaya siguro, magpo-post ako, 2:30 naman. Ang maraot kasi yung magpo-post ka ng Facebook sa oras ng trabaho, di ba? Yes. I mean, di ba? Pwede ka mag-post ng oras ng tanghalian, break. Pero kung nga pagkising mo pa lang, nagpo-post ka na, yun ang dapat ang tanongin mo. Wala ka bang ibang trabaho dyan. So, yan po ang dyan. Yan po ang Ang simagon niya yung issue. Marami yung issue. May lumabas sa Facebook Love Triangle. Siya, si Chubby, saka yung yung dating mayor, may issue yan pinag-usapan sa loop yan Ba't niya sinisimbag? Yung issue na kami nag-voice sa kanya, nung siya nakulong, totoo naman yan. Di ba naakusahan siya ng murder? So, may isang taon siya nakulong. Sa siya kinulong, sa Tinangis. Naku, siging text pa sa kuya, hagad ka yan. Mayo na kaming pangkakan. Yung yung aki ko, mayo na pong allowance. Alam naman ng tao yan. Simbagon niya yan. Kaya masama ang loob po na ni Usapal sa amin. Dahil tinanggal po namin yan. Dahil maraming kalokohan yan. Hindi ko pa nilalabas yung kalokohan yan. Siya sa kasi Moody, maraming kalokohan. So alam po namin yan. Meron pa nga akong text dito matatawa ka Habang buhay kaming may utang na loob sa iyo, kahit kailan po ay hindi kami hihiwalay yan. Kita mo, ba't siya humiwalay ngayon? I-post ko kaya mamayang 2:30. So sa akin lang, marami, Joe, kung nakikinig ka, marami ka pang text sa akin na mga arog kayan, pasalamat, utang na loob, pasalamat. O ngayon, hambog-hambog siya na hanap buhay. Sige, Batikus. Pero okay naman. Kasi alam mo naman, kung wala naman nagbabatikos sa'yo, hindi na masaya ang buhay. Pero yung pagbatikos naman niya, maray sana kung totoo. Kung mananungkot sa trabaho. Pero kung pe-personaling ka na mali naman, na yung Facebook raw na page ko ay binakal ko raw. Malay ko ba, yung isang staff ko na naggumawa ng Facebook page, sabi ko, gawan mo nga ng Facebook page. Malay ko ba kung yung ginamit niya yung Facebook page. Pero hindi naman illegal yun. Bawal ba yun? Hindi nga. Hindi naman. So, okay lang. Binakal ko rin Facebook page ko. Ano naman ang maraot yan? Katutuan ulit, Rick.
yung staff ko niya na nag-gibo ng page. So, take mo na aram yan. So, kung ginibo niya yon siguro out of goodwill, binabakal siya, malay ko ba? O gusto, di-riba. Maski mong ribayan pa yan. May mga problema yan. Diba? Bakit pa siya apektado sa Facebook page ko? Dahil maraming follower? Naiingit kasi siya dahil maraming follower, maraming likes, comments. So, pwede man ako mag-lahat ng bagong page. Pero yung mga followers po natin, salamat po, magpa-follow naman yan. Tama hindi? Tama. So, ano po, simbag ko yung issue, yung love triangle, din niya sinisimbag. Yung pagka-ingrato niya, din niya sinisimbag. Di ba? Tapos, saka nakakita, ligasyon ako. Tapos, kinakaulay niya si Pinsang ko si Nonoy Magtuto. Aram ba ni ligasyon yan? Ikaw naman, Joe. Nung kanakaking si Mana, kinakaulay mo si Nonoy. Sabi mo, Joe, Nonoy, kahit ano mangyari, sa imo ako. Okay man Habang tinatanong niya kay Nonoy yan, ligasyon siya. Ikaw man, Joe. Kawawa man si ligasyon, niloloko mo. Sinusuportahan mo si ligasyon, pinopromote mo, dinidiga mo. Tapos nakikiulig ka kay Nonoy Magtuto. Kaman, Joe, double hit na yan Dobling kita na yan, Joe. Punto ka na. So, yan po. Marami pa yan. Maraming ano yan. Marami kaming aram kay Joe Sabal. Ngunyan, kung may hiling siyang mga aram siya sa amoy, iluwas niya, sisimbag ko namin. So, sa kuya, whether o Sabal yan, o maski si Said dyan, sisimbag ko namin. Meron nga dyan isang documentarista na para po, tigaraot ako. Nagreklamo ako dun sa diri kang stasyon. Nag-public apology baga. Nag-public apology baga. The libelous yun Sabi ko, kung hindi nyo pa-public apology yan, kasuhan mo. Kakasuhan ko. Nag-public apology baga. Ngunyan, patapos na naman ng pagbatikos. Okay lang. Kasama po sa trabaho yan. Kasama po yan. Sanay na po tayo dyan. Ilang dekada na rin po tayo. Nagpolitika ako 2004. 20 years na po tayo nasa politics. Sanay na po tayo dyan. Sakat pag tuwing eleksyon naman, ako man ang target pirmi ng kalaban dahil Armaninda. Ako man ang leader, Kantiman Kamsur. So maski ordinaryong konsihal, kagawad, barangay captain ng kalaban, ako binabatikos. Pero sana man lang ang pagbatikos, Rick, yung harani sa katotohanan, di ba? Kami nagtatrabaho, kadakal kami ginigibo. Aram kang tao yan. Lalo-lalo na ngunyan, ulit, may bagyo. Sige, may linido ang Kapuerte, maglilibot yan. Ang hapot ko, nasa inyo yung mga kalaban. Alin man ang ambag ni alin ang ambag ni Hambog na Bong Rodriguez at iniman si Pili Fortuno? Alin man ang ambag at katabangan ni Ining si Mabulo? Di ba po? Anong ginigibo nindang ngunyan na panahon na masama ang panahon? Yun. Nasa insinda baga? Nasa insinda, haputon nga nindo. Kami nagmo-mobilize na, nag-distribute na, nagpe-prepare na, nagkakarga na sa truck, iba kinakarga na sa Baroto, Del Costal. Kami po nagpe-prepare. At pagkatapos ng bagyo, may mga magkakasakit yan, sipon, may pneumonia, may nagdadiarrhea. Dahil pag may bagyo, yung tubig inumo, napiktado. Kami nagpe-prepare na rin ng mga medical mission sa iba't ibang lugar, lalo na sa coastal at upland. So habang nangyayari ito, kami nagpe-prepare. Ang mga kalaban namin, mayong ginibo, kundi pang raot sana, nagpaplano ng mga maraot. So okay lang yan na basta kami sanay na dyan. At Inot, salamat sa oportunidad na nataon nito sa kuya para masimbag ang issue, mabalitaan ng good news. Kadakol pa pong mga good news, siguro abang-abangan nila nyo sa Facebook ko. Gusto ko sana mag-post ko niyan kaya mga 3 o'clock siguro ng amain mamaya. Abangan mo yan sa Agatabi, Congressman. Sige po, Congressman, final statement para po sa tuyong mga pantabay sa BDS Naga, sa DWEB Kamsur, asin sa Kakampi Partido Tabi. Well, Inot, salamat sa oras, ikadua at tapos ang SONA, nakakatuwa po ang mga tinaram ng Pangulo. Ang Bicol, Kamsur po ay beneficiary kan mga programa kayan, kasama ang teacher at iba't ibang ahensya na tinaramkan ng Pangulo, agrikultura, papababain ng presyo ng bigas, good news yan. Sa Patikuman, Governor Luigi, Congressman Mig, si Congressman Hori at Bicol Saro, ay kami nakatutong yan sa budget dahil isasubmit na po ang budget in a few days. Gusto natin paglaban natin na yung mga priority programs, pangailangan ng ating probinsya ay makapasok dyan. More roads, more school buildings, more mga infrastructure facilities, more covered courts, more flood control sa mga area na binabaha, more teaching items, kailangan natin mas marami mga teacher ang mabudgetan, agricultural equipment, more. So yan po nilalaban natin, more irrigation, naparami, more scholarship, more AX, more tupad, more AACAP, more tourism programs, more environmental programs sa DNR. So yan, nakatutok po yan, bawat ahensya, may lista po kaming lahat ng mga dapat hingiin. So yan po, so in the next few days, trabaho muna tayo sa Kongreso, papunta na po sa Kongreso ngayon, dahil may session po tayo at
kami naman, pag weekend, umuwi sa probinsya, tanganing maka-barangay visitation. So, salamat ulit. Diyos Mablos, Diyos Marina Aldao. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Congressman El Rey Villaferte. Mga partners, thank you very much. Nag-overtime kita ning kadikit, pero Manager, at least okay. kadakul-dakul yung mga impormasyon. Okay, thank you very much kay Manager Ricardo na kibata si Congressman El Rey Villaferte mga tugang. Aabangan ko ang 2:30 ang post ni Congressman El Rey Villaferte mga kabalat. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. I-standby na po mga Damarkads na masunod na po ang programang Syudadano kay balat na si Manager Bebot Calleja saka si Ma'am Sheila the Beautiful. Happy Fiesta mga taga-Libanan, mga taga-Magaraw, happy Fiesta. Mayor Yip Sinyar. Mayor, sir, good morning. Kay balat na sa newsroom, Boss Junil the Wingman Cuba. Ang satong mahigos, snappy na technician, si Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis. Mga kabalat, ako si Cam Benji Rivera, mabalos ka sa inyong pangatabay, basta bareta, sigurado. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Mateo 16:24.